Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy Sabbath po sa inyo mga kapatid. Nawa po tayo ay maging maging mapagpasalamat tayo sa mga biyaya po na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po ay sama-sama po tayong sambahin siya this morning. So kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, para po sa mga hakbang sa kalusugan, patuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa nutrition psychiatry kasama si Doc Blessy Varona. Ano na po ba yung mga natutunan natin sa pagtalakay dito, no? I-comment niyo po yan sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po ay ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy Varona. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman? Maraming scientific researches na nagsasabi ang kaligayahan, ang happiness ay gamot. Subalit, paano ka naman magiging maligaya sa kapaligiran mo ay talagang nakapaligid ang mga problema, mga panganib, mga challenges sa buhay, mga pressure sa buhay. Tapos, nakapaligid din yung mga sakit. Like masakit ang tuhod, masakit ang kasukasuan, may sakit sa puso, may hypertension, may inflammation. Paano ka magiging maligaya nito? Yung physical health mo, surrender na eh. Paano pa yung brain mo? Alam niyo ba po na ang katawan natin at ang ating pag-iisip, ang ating utak ay parati silang magkadugtong. Kaya pag sinabi nating healthy body, kasama ang brain. Hindi lang katawan, kasama ang utak. Pero ang prescription na favorite ko, talagang parati ko itong sinasabi sa mga tao. Itong nasa Genesis 1:29. Narito, ibinibigay ko sa inyo, sabi ng Diyos to ha, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa at ang mga bawat punong na may bungang nagkakabinhi, ito'y magiging pagkain nyo. Ano sabi? Ito'y magiging pagkain nyo. Magiging pagkain natin, sabi ni Lord. Okay? So, again, napakagandang prescription kasi sinabi niya na pagkain natin. No? Pag sinabi ng Diyos, marami siyang reason. Pero ang science nakakatuwa kasi may maliliit na mga scientific evidence na nakikita tungkol dito. Ituloy natin ang verse. Sabi doon sa verse 30, Genesis 1 verse 30, ang kanilang mga bunga ay magiging pagkain at ang kanilang mga dahon ay magiging panggamot. Wow, panggamot, medicine na talaga. So dalawa na tayo ngayon. Yung happiness is medicine, food is medicine. Sabi pa ni Hippocrates, let your food be your medicine. Let your food be your medicine. O sabi naman ng Biblia, itong mga pagkain na to, dahon, bunga, maging pagkain at panggamot sa atin. Kaya nga po kami talaga excited eh. Nung sinulat namin yung Happiness is Medicine na libro sa mga bata, talagang parte nito ay ang
food is medicine, yung pagkain ay medicine. Kasi part nito ay nutrition psychiatry. Okay, ito yung metabolic psychiatry na kailangan mo ng pagkain maayos, halamang pagkain, kailangan mo ng pagtulog, paggalaw for your healing. At dito sa libro, nandito yung sinasabing sinulat namin na sinama namin sa libro, ang sabi doon, studies show that people who eat more fruits and vegetables tend to feel happier, more energetic, and calmer. Mas magiging maligaya, mas merong energy, malakas, at kalmado. Fruits are rich in vitamins, antioxidants, fiber, which support brain health. Napakagandang balita para sa atin to. Kaya, again hindi lang tayo hahanap ng mga strategy na kung paano tayo magiging maligaya, yung mga psychological therapy, okay yon. Pero kailangan nating ang unang foundation ng pagligaya ay yung maging maligaya muna yung katawan mo, maging maayos ang ating physical health, including our mental health. Ngayon, gusto ko sa inyong ipakita na meron talagang brain and gut axis. Meron siyang connection. Yung brain natin, yung ating gut, no, yung ating mga bituka, yung ating mga kinain na nagpupunta sa bituka, at kung ano man kinain natin diyan, lalo pa kung lalagyan natin ng maraming mga magandang mga mga pagkain diyan, ay yun ang magbibigay ng kalusugan sa atin, at siya yung magsisignal na mag-produce ng chemical na serotonin. Ito yung mga neurotransmitters, hormones na magbibigay ng kaligayahan, ng healthy brain, na magkakaroon tayo ng positive signals, na magkakaroon tayo ng tamang mood, tamang emotional balance. Kasi very, very important na maintindihan natin yung kinain natin nakakaapekto sa ating mga pag-iisip, sa ating mental health. Yung gut bacteria na maggagawa nga ng chemical like serotonin at saka GABA and then dopamine. Itong lahat na to ay kailangan para magkaroon ng emotional health. At pag meron kang tamang production yan, magkakaroon ka ng stable na mood, magkakaroon ka ng less anxiety and worry, yung better signal mo sa stress management mo, magiging maayos. So, ang resulta po nito ay kaligayahan, positivity, at kalusugan sa ating emotional resilience. So again, importante na i-consider natin ang ating mga kinakain. Bakit nga? Kasi nga, apektado tayo ng mga kinakain natin. Yung opposite naman, pag kumain ka ng mataba, ng matatamis at mga ultra-processed foods, mga puro junk foods ang kakainin mo, makakaapekto din sa production ng good microorganism. Ngayon, tingnan natin ang isa kong favorite na nutrient, no? Ito talaga yung beta-carotene, ito yung sustansya sa ating katawan. Yung beta-carotene, gut, brain axis, and happiness. Ito yung magno-nourish sa ating gut, no? Yung ating bituka, that will support our brain, and then later on, in-expect natin na mag-i-enhance ng happiness. Ang beta-carotene, nature's colorful gift, no? Itong beta-carotene na to, powerful plant compounds. Carotenoids to na matatagpuan sa mga colorful na pagkain. Yung beta-carotene, naging pinapularize nila na orange at dilaw na pagkain. Pero actually, sa totoo lang, yung mga dahon, mga talbos, mga malunggay, talbos ng kamote, saluyot, yung mga yan, talagang merong beta-carotene yan. Na itong beta-carotene na to, ito yung powerful antioxidants na magbibigay ng sustansya sa ating mga gut. At yung sustansya na yan sa ating gut, alam nyo kung anong mangyayari? Magkakaroon kayo it will feed the good microorganism in our gut. No, pakakainin niya yung mga magagandang microorganism sa gut natin. At susuportahan niya yung lining. Susuportahan niya yung lining ng ating bituka. At hindi lang yun, pabababain niya ang inflammation. At hindi lang yan, pag pabababain niya ang inflammation, at ito pa ay talagang ipopromote niya yung balance ng microbiome sa ating tiyan. Pagkatapos na magawa niya yon, syempre magkakaroon
magkakaroon na ng effect, no, yung axis na, no, yung healthy gut mo magse-send na ng mga positive signals sa ating brain. At itong mga positive signals na to, ito ay dadaan sa vagus nerve. At ito na yung mga neurotransmitters na mga chemical neurotransmitters na healthy, serotonin, yung sakto lang na amount ng dopamine. Tapos meron siyang ilalabas pa na isa na short chain fatty acids na very, very important din. Yung immune system natin, yung hormonal signaling natin, magiging maayos. Yung short chain fatty acid na ilalabas niya, naku, it will reduce inflammation. Pabababain niya yung inflammation. Nakita nyo, magpo-produce ng healthy, na maayos, na signaling, okay? At hindi lang yon, iaayos niya yung lining ng ating gut at ang result nun, happiness, no? Yung pagiging maligaya mo na yung pagkain naka-contribute sa ating pagkakaroon ng ligaya. And then magiging maayos dahil maayos yung mga neurotransmitters, no? Yung mga chemical na kailangan ng ating brain ay magiging better yung mood natin, magiging mas maayos yung ating mga pag-handle ng mga stressors natin, magiging maayos. Nakita nyo na magiging maayos yung ating focus sa ating pag-aaral kasi nga magiging healthy na yung brain. At saka yung energy and vitality magiging okay, no? Yung greater sense of well-being magiging maayos. Ngayon, kailangan nating kumain ng mga pagkain na makulay. Sabi ko nga, yung beta-carotene, sinasabi natin na ito baga ay mga mga orange at mga dilaw lang na gulay. Hindi po. Kasi yung mga beta-carotene, pwede din yan yung mga green na mga gulay na pag nakita natin yung maraming beta-carotene sa mga dahon, naku, by the thousands po yan. Kaya talagang magtitiwala kayo diyan, okay? So, kailangan nating mag-isip ng mga recipe na merong gulay, may dahon, may bunga. Yung eat beta-carotene rich amount ng beta-carotene sa mga dishes natin ay magno-nourish sa ating gut at ito ay magsusuporta sa ating brain and gut axis and later on, ito po yung talagang makakaramdam kayo ng pagginhawa. Kaya nga sabi ng Biblia, bunga at dahon. Bunga ang iyong pagkain, dahon ang kailangan natin sa paggaling, no? So again, pag nakita nyo to, talagang mararanasan nyo na hindi lang yung happiness nyo ang mag-i-improve, mararanasan nyo yung mga kasukasuan, yung mga sakit sa mga balakang, sa mga likod, migraine, yung constipation, magiging maayos. At pinahaba niyo pa, ituloy-tuloy nyo, makikita nyo yung cholesterol nyo bababa, yung triglyceride nyo bababa, yung blood sugar nyo makokontrol, yung mga uric acid, bababa po yan, at yung mga toxin na ipinapasok sa katawan mula sa karne, mula sa processed meats, mula sa taba, mula sa mga greasy na pagkain, galing sa mga sebong mga pagkain, masyadong matatamis, yan ay nagpapabigat sa ating pakiramdam at nagdadala ng sakit. Yan po ay pag iniwasan nyo yan, at again i-convert natin sa halamang pagkain, yung paggaling mararanasan, hindi lamang ng brain, kundi ng buong katawan. So napakabuti ng pangako sa atin ng Genesis 1:29. Sabi ng Panginoon, yung mga pagkain, yung mga butil. Okay? So, simple lang. Ang kailangan natin tandaan, kumain po tayo ng dahon, gawin natin syempre masarap, no? Yung mga dahon natin, yung mga sinigang, maraming dahon, no? May mga iba't ibang gulay, may okra, merong talong, mga sinigang na luto. Kung mga pochero man, may mga ano na yan, may mga saging na saba, yung mga pechay, ang mga ingredients diyan, carrots, no? Lagyan nyo na yan at wala namang maling pagluluto. Kung magkulang man ang isang ingredients, ituloy pa rin ang lutuin. O idagdag nga, mag-imbento kayo. O mas maganda yung lauoy, laswa. Bakit? Yung lauoy, walang pagkakamali. Yung laswa, walang mali. Okay, niluluto, ay nako, believe ako sa pagluluto ng laswa. Dahil itong mga Bisaya na sanay ng laswa at lauoy, ang simple ng luto nila, sibuyas, luya, tanglad, tinali yung tanglad, nilagay doon sa sabaw. Tapos binoil. Nung naboil, ilalagyan na ng mga gulay. Ay nako, napakasarap. Maraming gulay nanahan doon. At ang maganda sa laswa, walang maling pagluluto. So,
Yung laswa, yung laswa, yung mga nilagang talbos ng kamoting salad natin, yung mga sinigang, mga pochero, mga dinengdeng, yang lahat na yan nagtataglay ng bunga at dahon, pagyamanin natin ang ating pagluluto. At sana talagang i-consider natin na always part of our meal. Alam niyo po, gusto ng Diyos na tayo ay gumaling. Gusto ng Diyos na tayo ay lumigaya. Gusto ng Diyos na tayo ay luminaw ang pag-iisip. At gusto ng Diyos na itong paglinaw ng ating pag-iisip, pagaling ng ating mga katawan ay magbubunga ng pagmamahal sa ating kapwa. Sana po patuloy nating i-consider at pakinggan, no? Pakinggan natin ang prescription ng Diyos sa Genesis 1:29. At ito po ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon sa kalusugan at kaligayahan. Pagpalain nawa po tayo. Healthy body, healthy brain. Thank you so much po, Doc Blessy, sa inyong na-share sa amin ngayong umaga, no? May prescription sa atin ng Panginoon at sabi nga, let your food be your medicine. Ito pong prescribe sa atin ng Panginoon. Ito ang makakatulong sa atin para maging maligaya tayo, no, sa paraan ng pagiging healthy physically and mentally. Nawa po marami tayong natutunan at may apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share po ng inyong experiences, reflection, ipadala nyo po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Holy words long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where'er we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The God of Beginning. Ang Diyos po ang pinagsimulan ng lahat ng bagay. Siya po ang manlilikha ng langit at lupa, ang nagpasimula ng buhay. Ngunit hindi lamang siya ang Diyos ng unang paglikha, siya rin ang Diyos ng mga bagong simula. Kapag ang tao po ay nagkamali, nabigo o nawalan ng pag-asa, may kakayahan po ang Diyos na magsimula muli sa kanyang buhay. Ang kanyang biyaya ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang makalakad ayon sa kanyang kalooban. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya naman sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos at ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral, The God of Beginnings, ang Diyos ng pasimula. Kaibigan, bakit nating pinag-aaralan ang aklat ng Henesis? Ang sabi ng iba, ito ay sa matandang tipan. Ano bang dahilan bakit natin ito pinag-aaralan? Ito ay may kinalaman sa historical intention ng mga pangyayari na simula noong paglikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay naisulat upang ating malaman ang mga bagay na nangyari noon at mangyayari pa. At ang aklat na ito, kaibigan, siyang pasimula ng lahat ng bagay kung bakit merong bayan ng Diyos, merong ngayong salita ang bayan ng Diyos at ano ang katungkulan ng bayan ng Diyos. At ba yung historya? Paano tayo lumitaw? Ano bang mga bagay na sinasabi ng ating banal na kasulatan? At sinasabi rin ng aklat na ito yung genealogy o yung lahi na pinanggalingan natin. Paano nagkaroon ng bansang Israel? Sino ang kausap ng Diyos na pinangakuan ng Diyos at siya ay merong ngayong pinakatipan ang Diyos sa kanya? At ang dahilan pa kung bakit nating pinag-aaralan ang aklat ng Henesis, Genesis begins with the creation account, has to do with the literary organization of the book. Sapagkat ito ay nang pasimula, hindi mo malalaman talaga yung nasa gitna at yung bandang huli kung hindi mo ngayon nabasa at napag-aralan yung una. At ang isa pang dahilan kung bakit nating pinag-aaralan ang aklat na ito, why the creation story has been put in the beginning. Bakit yung sinasabing creation story ay inilagay sa pasimula para ating malaman kung ano ang pasimula at sinong nagsimula. At sino ang sinasabing Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya kaibigan, yun ang dahilan. Yun ang dahilan. At sapagkat may mga taong ayaw pag-aralan ang salita ng Diyos, kaya ngayon nagkaroon ng sinasabing mga teorya, evolution, ang sabi ang lahat ng mga bagay, pati ang tao lumitaw because of Big Bang. Basta na lang lumitaw. At may nagsasabi naman na ang tao ay galing sa tiyonggo. Ito ay nagsimula sa one-celled animal, amoeba, pagkatapos ito ay naging butike, at pagkatapos naging palaka, at pagkatapos ang palaka ay naging tiyonggo, umakyat ang tiyonggo sa punong kahoy nung siya'y lumukso na wala ang kanyang buntot. Yun ang teorya ng mga tao na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaibigan, ang aklat ng Henesis ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos na lumikha at sinasabi sa atin papaano tayo naging tao.
papaano lumitaw ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito. Nanupat tayo ay binibigyan ng ulat, the beginning o yung origin ng atin sanlibutan, yung pasimula ng humankind, yung mga bansa, yung mga lingwahe, yung kultura, at papaano nagkaroon ng bansang Israel. Na ngayon ay meron pa tayong bansang Israel. Ano bang pinasimulan nito? Kaibigan, nagsimula ngayon ang ulat na ito sa ating Biblia ng ganito. Ang wika sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Kaya nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaibigan, siya ang Diyos ng pasimula. At meron ding sinasabi ang ating banal na kasulatan ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, kung ating bibigyan ng pansin ang versikulo 1, tuloy-tuloy ganito ang sabi ng ating Biblia. Ang aklat ng Henesis, kaibigan, at saka ang aklat ng San Juan, sapagkat pinapakinala ni San Juan, ni John the Beloved, ang sumulat, na ang Diyos ay siyang lumikha ng lahat ng bagay at nang pasimula, ang sabi ganito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Yung salita, yung verbo, na lumikha ng lahat ng bagay, nung sinabi ng Diyos ay lalangin natin ang tao, ay may kausap ang Ama. At ang kausap ng Ama, walang iba kundi yung salita. Ang sabi ng iba, salita lang pala . Pero sinasabi ng Biblia, yung salita ay Diyos. At lumikha ng lahat ng bagay at nagkaroon ng mga bagay sa sanlibutan na ito sapagkat ang Diyos ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, yung in the beginning ng pasimula, kailan ba yung pasimula? Hindi nating alam yung pasimula. But sinasabi ng ating Biblia, ng pasimula, walang panahon na walang tunay na Diyos, yung lumikha ng lahat ng mga bagay. Nanupat ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkaroon sapagkat merong Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang sabi ng ating Biblia, ang sanlibutan ay walang anyo. Walang anyo. Nakabalot ng kadiliman ang wika. Kaya nga ang unang nilikha ng ating Diyos ng pasimula na siyang lumikha ng lahat ng bagay ay ang sabi sa versikulo 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Binabalutan ng kadiliman ng ating sanlibutan, at pagkatapos ngayon, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, madilim. At ang Diyos ay lumikha ng liwanag. At ang sabi pa sa 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya, unong hindi pa nilikha ng Diyos ang liwanag, ang bumabalot sa ating daigdig ay kadiliman. Walang anyo, inang sabi ng ating banal na kasulatan. Kaya nga, sapagkat ito ay madilim, kaibigan, lumikha ngayon ang Diyos ng liwanag. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, ay God brings light. Ang Diyos ang siyang nagbibigay. Ang Diyos ang wika, siya ang lumikha ng liwanag. Kaya nga, ayon sa versikulo 3 ng Kapitulo 1, ng aklat ng Henesis hanggang 5, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos ang liwanag, sapagkat walang liwanag,
At nakita ng Diyos ngayon, sinabi lang niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At ang sabi ng Diyos, mabuti. Hindi sinabi ng Diyos na masama, kundi ang siyang sinabi ay mabuti. At ang sabi sa 5, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Yayon ang unang araw. Sa unang araw, ang nilikha ng ating Diyos, walang iba kundi ang liwanag. Sa makatuwid ng gagaling sa ating Diyos, ang liwanag. Sinabi niyang, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. At ang source, yung pinanggagalingan ng liwanag, kaibigan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng liwanag. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, ayon sa aklat ng Exodo, Kapitulo 34, 28 hanggang 35, akin na lang istorya, kaibigan, ng pangyaring ito. Kasi sinabi ng lingkod ng Diyos na si Moises, siyang sumulat ng aklat ng Henesis, kasama rito ang Exodo, Levitico, Bilang, at saka yung Deuteronomio, at siya rin ang sumulat ayon sa mga nag-aaral sa Biblia sa aklat ng Job, samantalang siya ay nasa kanyang biyanan na si Jethro na taga Midian. Kaibigan, sabi ni Moises sa Panginoon, kanyang hiniling, ang sabi, gusto kong makita ang iyong kalwalhatian. O sabi ng ating Diyos, Moises, you cannot see my face, mamamatay ka. Pero ang sabi niya, ilalagay kita sa isang biyak na bato. At pagkatapos ngayon, ang sabi ay, pagka ko'y magdaraan, tatakpan ka ng aking kamay, at pagka ko'y nakadaan na ang wika, ay aalisin ko ang aking kamay, at makikita mo ang aking likuran. At nung ngayon si Moises ay bumaba sa kampamento ng bansang Israel, nakita ng bansang Israel ang mukha ni Moses ay nagliliwanag. Bakit? Sapagkat ang Diyos na kanyang nakausap ay Diyos ng liwanag. Sa makatuwid, nakita sa kanya ang karakter, ang likas ng ating Diyos. Ng ating Diyos ay Diyos ng liwanag. Kaya nga kinakailangan lagyan ng belo ang mukha ni Moses para hindi masilaw ang bayan ng Diyos. At meron ding binabanggit, kaibigan, dito sa mga awit 104:2 ang ganito, na siyang bumabalot ng liwanag sa iyo na parang bihisan, na gaya ng tabing ay nag-unat ng kalangitan. Ang nag-unat ng kalangitan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng liwanag. At merong pa ring sinasabi, kaibigan, dito sa San Lucas 2:9, ganito ang ating mababasa. Tumayo sa tabing nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Kaya sila'y lubhang natakot. Kaya nga, yung mga taong hindi maliligtas, kung ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis, sapagkat lubhang napakatindi ng liwanag ng mukha ng ating Panginoon na hindi kaya nilang makita yung kalwalhatian ng ating Diyos. Ang sabi nila, mga bato, mahulog kayo sa amin, mga bundok, takpan nyo kami, sapagkat napakaliwanag ang mukha ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 22:5, hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ang liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailanman. Maring itanong ninyo, kailan ba nilikha ng Diyos ang araw, ang buwan, ang mga bituin? Nung unang araw ay walang nilikha ang Diyos na bituin sa ibang araw na yon. Bakit may liwanag? Sinasabi sa atin ay sa aklat ng Apokalipsis, ang liwanag ay nanggagaling sa Diyos. God is light, ang sabi ng ating Biblia. At tayo ngayon, ang wika din ng Biblia, tayo ang ilaw
ng sanlibutan. At ang sabi pa ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan 8:12, ganito ang ating mababasa. 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, at ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay." Sinong ilaw ng buhay natin? Sino yung liwanag? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi nagsimula ang ating daigdig yung sinasabi nilang Big Bang, basta na lang nagkaroon. Kaibigan, hindi magkakaroon ng mga puno, hindi magkakaroon ng mga bagay sa libutan na ito kung walang Diyos na lumikha. Kaya yung sinasabing creation, out of nothing, ang Diyos ay pinalitaw ang mga bagay na ating ngayong nakikita. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, kaibigan, dito sa Genesis 1:6-8, ganito ang ating mababasa. Ang sabi, "Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa." Sa versikulo 6-8, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. Kaya kaibigan, ang sabi pa sa 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Ito ngayon, pangalawang araw na. Anong nilikha ng ating Diyos? Kalawakan. Pagkatapos kanyang pinaghiwalay ang kalawakan sa tubig. Kaya meron tayong tubig, kaibigan. Meron tayong kalawakan, firmament, sa wikang English. At kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, ang Diyos ng liwanag ay kanyang ipinakita bagamat merong parabang kaguluhan ang ating kondisyon sa sanlibutan na ito, ang Diyos natin ay lumikha ng mga bagay in order, kaibigan. Kaya nga may order. Hindi nilikha ng Diyos ang mga halaman na walang lupa. Kaya noong ang Diyos ay kanyang gustong likhain ang mga halaman, tumingin ang Diyos sa lupa. Nagkaroon ng mga halaman. Mamaya ating babanggitin. At yung kalawakan na firmament, kaibigan, paano ngayon magkakaroon ng lagay ng mga bituin kung walang kalawakan? Kaya nga, nilikha ng Diyos ang kalawakan upang ngayon ay merong inihahanda ang Diyos kung papaano ang sanlibutan na ito ay magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng mga bagay na kailangan ng tao, at ang Diyos ay gumawa ng lahat ng mga bagay. Sinasabi ng ating Biblia ang ganito, na noong ang ating Diyos ay kanyang pinaghiwalay ang kalawakan at saka ng sinasabing tubig, ito yung paraan ng Diyos. May kaayusan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kung ating pagpapatuloy ngayon, kaibigan, sa pangatlong bahagi, kasi yung pangalawang bahagi, God brings order. Bakit nasabing God brings order? Ano sabi sa ating Biblia? Gumagalaw ang banal na spirito. Kaya kaibigan, sa creation pa, nung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, may kausap ang Diyos. Hindi siya nag-iisa, kaibigan. Bagamat ang sabi ng Biblia, ako at ang Ama ay iisa, sabi ng ating Panginoon. Pero merong Ama, merong Anak, merong banal na Espiritu na ang kanilang panukala, kaibigan, ng tatlong persona para sa ikabubuti ng tao. Pagpapatuloy natin sa 9 ng Kapitulo 1 hanggang 13. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa.
at ito ay nangyari. Kaya ngayon, may tubig, pagkatapos ngayon, lumikha ang Diyos ng sinasabing na lumitaw ang lupa sa Diyos. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kaya nga, sa paglikha ng ating Diyos, nagsalita lang ang Diyos. Pagkatapos nagkaroon at ang sabi ng ating Diyos, mabuti, mabuti. Sinabi ng Diyos sa 11 wika, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Kaya nga, papaano magkaroon ng mga puno, mga halaman kung walang lupa? Kaya nga nung nagkaroon ng lupa ngayon, kaibigan, nagkaroon na ngayon ng mga halaman. Yung mga puno na nagkakabinhi ay nilikha ng ating Diyos. 12. At ang lupa ay sinibulan ng halaman at mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi ayon sa 13, at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Kaya nga, nung ikatlong araw, nilikha ng Diyos ngayon ng lupa, kaibigan, at pagkatapos ang mga puno, yung mga nagkakabinhi, kaibigan, nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, nais ng Diyos ang kanyang mga nilikha ay magkakabunga. Hindi lang basta-basta ngayon na nagkaroon ng puno, gusto ng ating Diyos, may mga binhi na maaaring kainin ngayon ng mga may buhay. Kaya nga, ang Diyos kanyang pinaghiwalay ang tubig at saka ng sinasabing lupa. At pagkatapos ngayon, kung ating pagpapatuloy, ang dagat ay sapagkat tubig, ang dagat ngayon, nilikha ng Diyos yung mga malalaking mga isda, mga lahat na mga nandun sa tubig, kamukha ng mga butanding at iba pa. Kung ating pagpapatuloy, kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, 14, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw-gabi at sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. 15. At ang mga ito ay magiging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. 16. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. Yan ang nilikha ng ating Diyos. Nagkaroon ngayon yung mga sinasabing malalaking mga isda at nabubuhay sa tubig. 20. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang malalaking nilalang na may buhay, at nagsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't inilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, ang mga bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri, at ang lahat ng ibon ay may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y binasbasan ng Diyos, kaibigan. Yung mga ibon, yung mga lumilipad sa kalawakan, ang mga nasa dagat,
nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang mga ito, nais ng Diyos na ang tao ngayon ay merong gagamitin, merong ngayong aalagaan ng tao, kaibigan. Kaya nais ng ating Diyos, tayo ay magkaroon ng bunga, kaibigan. Magsidami kayo, ang sabi ng ating Panginoon. Nanupat, manganganak, darami sila. Kaibigan, tayo ay galing sa kamay ng Diyos at sa ating pangalawang pag-aaral ay ating bigyan ng pansin noong nilikha ng Diyos ang tao. Bago tayo magtatapos, kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, tayo muna ay bumasa sa banal na kasulatan at pagkatapos tayo'y manalangin. Ang sabi ng aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24 ang ganito. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang sinong magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa pagpala po namin na aming Diyos na maibigin, Diyos ng kalangitan, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kami po ay nagpapasalamat. Merong kaming Diyos na umiibig sa amin, lumikha sa amin. Hindi kami galing kung saan-saan, kundi kami ay nilikha ng aming Diyos, galing sa kanyang mga kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong patnubay sa amin. Maraming pong salamat sa inyong malasakit sa tao na inyo pong nilikha. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing ka nawa ng mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating lahat, na anuman ang ating nakaraan, ang Diyos ay nananatiling Diyos ng mga bagong simula. Hindi niya tayo hinuhusgahan batay sa ating mga pagkakamali lamang, kundi inaanyayahan niya tayong magsimulang muli sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kapag isinuko po natin ang ating buhay sa kanya, binibigyan niya po tayo ng bagong pag-asa, bagong direksyon, at bagong layunin. Nawa po ito yung naging pagpapala sa bawat isa sa atin, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.